Nasaan Sister Libay? Sariling atin? Oh, yun. Pastor natin sa Dait, Camarines Norte. Alright. Nandito rin si Pastor Beltran and Sister Grace Alim from Barrio Gaya-Gaya, Bulacan. At saka yung kapatid ni Sister Sheila, Sister Grace, at saka dala nila yung bunso nilang anak, nakatulog nga lang. Welcome sa Joy Fellowship, Pastor and Sister Grace. Praise the Lord. Sino pa bang minister dyan na hindi nabanggit? Sinasanay na natin ang sarili natin mga kapatid, at least magkaroon ng honor, bibigyan ng honor ang ating mga ministers. And of course, nandito sa atin ngayon ang inyong mga district servants ninyo, which is licensed ministers na rin. Praise the Lord. Ready na ba kayo sa Word of God, mga kapatid? Sa buwang ito, ngayon lang ako makapagsalita. Baka next month, hindi na nga, no? May mission trip. Sino ba yun? Si Pastor Liberty ang mag-preach next week. Alright. Amen. Dahil sa faith niya na nakarating dito, mga kapatid, isagad-sagadin na natin. Alright, this coming Friday, pakitingin daw sa announcement, sabi ni Sister Nance sa PowerPoint. O yun, may Good Friday, may service tayo. Dito. Kung lumalabas sila sa kanilang holidays, Chinese New Year, etc., atin din ito. No, sabihin sa mga employer, no, amin din ito, bakit hindi nyo kami palabasin? Kayo lang ba ang may holiday, kami rin? Praise God, hallelujah. So 1 p.m. ang service. Kapalit yan ng ating January or New Year's Day, no? Hindi na tayo nagsiservice dahil papuyat ang mga tao, kaya pinalitan natin ng Good Friday service, mga kapatid. Excited ba kayo, mga kapatid? Kanina narinig kong meeting ng District 5 ba yun? 4. Doon sa office, katabi lang ng office, meeting sila. Tapos yung in-announce sa mga future events nung pumunta na sila sa May 1, sa Labor Day. Ang saya. Dahil magbiyahe daw tayo sa Kuso Island. Pero ang ganda if we anticipate, mga kapatid, yung gawaing ganyan. Praise God. At I am blessed, mga kapatid, na ganyan ang inyong ugali or ang inyong excitement. Pero dapat excited din tayo linggo-linggo. Diba? Maalala nyo new convert tayo? Gabi pa lang, maagang natulog. Friday pa lang, nagpaplansya na. Ng damit para linggo. Pumipili na. Pero katagalan, namamalansa bago na umalis. Tinatamad na, wala ng excitement. Praise God. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magpasalamat. Dahil may patuloy na nagpapaalala sa atin, mga kapatid. At ang paalala na yan, hindi lang sa isa, hindi lang sa inyo, mga kapatid, kundi sa ating lahat. Praise the Lord. Will you stand for the reading of the Word? Nakasanayan nating tumayo, mga kapatid. Alam ko marami kayong napulot na mensahe. Hindi lang napulot, mga kapatid, kundi na-internalize, natanggap galing sa Panginoon sa 2 Sunday, di po ba? Kagagaling lang natin ng araw ng pasasalamat, and then last week is our Faith Promise Sunday, which is Mission Sunday natin. Nag-re-recommit tayo, nagbibigay tayo, mga kapatid. At ang dami kong masabi na lang na revelation or pangungusap ng Panginoon sa mga nangaral sa atin. Una sa lahat, yung kay Pastor Gayo, ang pangalan ng church niya is Tabernacle of Change. Tayo, Tabernacle of Joy. Yung pinaka-main natin ditong registration. Tayo yun naman is Joy Fellowship. Pero sa kanila is Tabernacle of Change. Amen. I think pwedeng palitan ng Joy Fellowship ng Change Fellowship. Yun ang pumasok sa akin. Dahil, because of the cross, mga kapatid, may pagbabago dapat sa atin. Nanguna na ata ako sa mensahe ko sa Friday. Praise God. Nabago na ang ating pangarap. Di po ba? Una, nabago ang ating buhay. Sunod, dapat mabago na ang ating pangarap.
Hindi na tayo nag-iimpok ng pera dito sa lupa, kundi dapat na doon na tayo nag-iimpok ng pera. Alam niyo ba ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi pagpayaman ito. Yes, we are privileged. Masasabi lang nakakarinig, we are encouraged pala mga kapatid, nakakarinig na marami ng yumayaman na mga mangangaral or pastor. Na iglesia din mga kapatid, nagkakaroon na sila ng properties. Pero ang goal natin is hindi pagpayaman. Kung hindi ang goal natin mga kapatid na marami pa tayong makasama pagdating ng Panginoon. Kaya maganda palitan natin ang pangalan natin, Change Fellowship. Change Fellowship. Praise God. Hindi na lang natin gayahin. Magbasa na muna tayo ng scripture. Nauna na ako, pero yan ang sa Friday mga kapatid. May pangunguna. Kailangan may pagbabago talaga mga kapatid. Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples saying to them, go into the village opposite you and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. And immediately he will send them. And all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly, and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Pamagatan ko ang mensahe sa hapong ito mga kapatid, the King's Triumphal Entry. Amen. Ang matagumpay na pagpasok ng hari. Ang madaugong pagsulod, of course, sa Jerusalem. Sa hari. Ti si babaligi nga isiserek ti hari. Tiningnan ko sa Ilocano ni Jesus pero tihari ang title Ang madinaugon nga pagsulod sang hari. Ayan. Mga taga-Hiligay nun. Praise the Lord. No wonder mga kapatid, talagang sinicelebrate ng dati nating o alam nating grupo o reliyon mga kapatid na itong tinatawag na Palm Sunday. Pero sa nabasa natin, parang wala at ang palm dyan. Branches lang ng kahoy. Praise God. At bigyan natin pansin dahil of all the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, naikwento ito. So magkakaroon tayo ng mga detalye, no? Sa Matthew 21, 1 to 11, yun ang binasa natin. Makita din natin ito sa Mark 11, 1 to 11. Ang story na ito. Makita din natin ito sa Luke 19 to 28. Luke 19, chapter 19, verse 28 to 40 pala. And then makikita din natin ang story nito sa John 12, 12 to 19. At makikita natin dito yung mga kasunod-sunod, no? Na kung saan galing ang Panginoon, saan siya pumunta, bago siya nag-utos na kukunin yung nakataling asno, mga kapatid. Praise God. Biruin mo, kung kunin mo yung nakataling asno, ibig sabihin may ari.
At kung kalagan mo yan, tawag dyan pagnanakaw. Pero ginawa nilang lahat ito, mga kapatid, para sa Panginoon. Ganon din ang serbisyo natin sa hapong ito para sa Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapong ito, Lord. Hallelujah, himay-himayin ang iyong salita sa bawat isa sa amin, Lord. Itago mo sa iyong likuran ng mga ngaral. Mangusap ka sa bawat isa na aalis kami, Lord God, na natanggap namin ang direksyon, pagbabago, Panginoon, katibayan ng aming pananampalataya, at uuwi kaming ibang-iba, Panginoon. Taglay ang kagalakan, hallelujah, kapayapaan at pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin, lalo na ang dakilang kaligtasan. In Jesus' name we pray. Amen. You can be seated at palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Kasabay ng papuri, mga kapatid. Hallelujah! Jesus is worthy of it all. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Settled natin yan, mga kapatid, sa simula pa lang dito, mga kapatid, sa introduction. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. And His first coming, He came the first time in humility, but He was rejected. John 1:10. I think puro scripture makita niyo, mga kapatid. He was in the world, and the world was made by Him. Or sabi sa New King James Version, through Him, and the world did not know Him. Naparito siya sa mundo, at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. His second coming will be with power and glory. Amen. We really believe, mga kapatid, as stated sa book of Acts, na the same Jesus na umakyat sa alapa, mga kapatid, praise God, yung resurrected body ay babalik din sa katapusang araw, mga kapatid, na tinatawag nating second coming. Praise God. We believe that. Sa katunayan, sa karunungan o sa naintindihan natin sa scripture, kasama na tayo sa second coming. Praise the Lord. Dahil may tinatawag na rapture of the church. At posible din nating sabihin, mga kapatid, alam kong maraming, wala ako rito para maging sanhi ng kalituhan, mga kapatid. Pero actually, bumalik na ang Panginoon by His Spirit. Nakatanggap na natin ang Holy Ghost or Holy Spirit. Kaya bumalik na siya na sa atin na He dwells with us. Amen. Praise God. And then, mga kapatid, may tinatawag na rapture of the church. Kailangan mong masunod ang plano ng kaligtasan bago kanya kukunin, mga kapatid. At kukunin lamang niya ang sumunod o nag-obey ng plan of salvation. Lahat na nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon sa tubig, will say, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat na nag-speak with tongues na naka-receive ng Holy Ghost, will you say, Amen. Amen. Praise God. So, but His second coming will be with power and glory. And the rejected one will become the judge of all earth. Revelation chapter 19, verse 11. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. Amen. Pagkatapos nakita kong nabuksan ng langit na may puting kabayo na nakatayo roon, ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo. Praise the Lord. Sapagkat matuwid siyang humatol at makikipagdigma. Verse 16 ng Revelation 19. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Yan ang second coming, mga kapatid. Amen. May nakasulat doon, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Praise the Lord. So Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords and the Lord of Lords, and He's coming back again. Amen. And we are waiting for that soon coming of the great King. Not as a Savior anymore, mga kapatid, but as a Judge. Praise the Lord. Nung dito pa lang Panginoon sa lupa, mga kapatid, nabasa natin sa Ebanghelyo, sa mga sa Matthew, Mark, Luke, and John, that He exercised authority many times during His earthly ministry.
The authority of his speech surprised the people. Di ba? Namamangha ang mga tao sa kanyang pagtuturo, sa kanyang doktrina. Amen. Dahil he teach with the one that has authority. Praise the Lord. I think may message na dyan nito noon, mga kapatid. Sa katunayan, he cleansed the temple of money changers in righteous indignation. Basahin natin ang book of Luke, mga kapatid. I think nauna ata ako, pero nandito. 19 verse 45 to 46. Then he went into the temple. Parang ito yung after na sumakay siya sa asno, mga kapatid, at pumasok doon sa templo. Sa Luke 19, makikita natin, mga kapatid, sa verse 45, 46, and began to drive out those who bought and sold in it, saying to them, "It is written, my house is a house of prayer, but you have made it a den of thieves." So sa una pa lang niyang pagpasok, mga kapatid, ito yung tinatawag natin ngayon, itong triumphal entry. Pumasok siya doon, kaagad, mga kapatid, maraming ginawa ang Panginoon because He exerted His authority. How much more, mga kapatid, sa second coming, na palapit siya na may judgment na siyang dala. Amen. Praise God. Sinabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay bahay ng pananalangin, ngunit ginawa niyong pugad ng mga tulisan. Praise the Lord. So, it is in His humility that we see another important aspect of the man from Nazareth. Jesus had just healed blind Bartimaeus on his way to Jerusalem after raising Lazarus in Bethany. Alam niyo ba, bago pa man siya, mga kapatid, pumunta sa templo, di ba? Praise God. Dumaan muna siya doon, di ba? Sabi ng mga apostoles, sabi nila, akala ko pupunta tayo sa Jerusalem. I mean, may backtrack ako, mga kapatid. Sinabi, may nabalitaan silang si Lazarus ay may sakit. Diba, nag-delay ang Panginoon, hinintay niya na ilibing si Lazarus ng 4 days na bago siya pumunta doon. At pagkatapos doon, mga kapatid, nadaanan niya si Bartimaeus. Praise the Lord. And then pagkatapos noon, binuhay niya muli si Lazarus. Pagkatapos yung nabuhay muli si Lazarus, mga kapatid, kung basahin na naman natin sa John, may party ng pasasalamat sa bahay ni Lazarus. Na pumunta din ang mga tao doon. They came not because of Jesus Christ, but because they want to see Lazarus who was risen from the dead. So nung pumunta sila doon, kinabukasan, yun na, nag-utos na ang Panginoon na pumunta ka doon at kalagan mo yung asno. Nakuha niyo yung story, mga kapatid? Yung basahin mo yung 4 na yun, na talatang na sinabi ko kanina, mga kapatid, masusundan natin. Praise God. And at that time, Jesus' earthly ministry was rapidly drawing to a close. Chapter 21 na ito ng the book of Matthew. Ilang chapters ang book of Matthew? Sige nga. Nag-aaral ba kayo? Kumukuha ba kayo ng correspondence, mga kapatid? 28, di ba? Amen. Nandun ang Great Commission sa Matthew 28. Praise the Lord. But itong pagpunta niya sa Jerusalem, sa Matthew 21, most people thought that the Messiah would come in power na and bring the nation into subjection with a show of force. Dahil tinawag nila siyang Jesus the Messiah. Praise God. They thought He was coming to set up an earthly kingdom because of all the promises that applied in their age. Pagpanganak pa lang niya, sinabi na ng anghel, mga himala, pinagaling niya, mga kapatid. Lahat na lang. Praise God. Feeding of 5,000. Praise the Lord. When the kingdom was not set up, it proved to be a great disappointment to Jesus' followers. So, nung hindi ginampanan ng Panginoon, na akala nila, ngayon na inuunahan nilang Panginoon sa pagkakataon, sa mga pangako sa Kanya. After feeding the 5,000, the multiplication of 5 barley loaves and 2 small fishes, alala nyo yun, mga kapatid, in John chapter 6, the people, including His own disciples, thought they could make Him king by force. Diba? Maniwala kayo sa akin, hindi.
They were impatient for Jesus to declare himself the king. Take note, not only a king, but the king. Praise God. People have always tried to dictate to God the proper timing for fulfilling promises. At yan ang problema natin. Sabihin mo sa katabi mo, yan din ang problema ko. Sabihin mo pa, madalas. Madalas na nananampalataya tayo mga kapatid, pinapanghawakan natin ang pangako ng Diyos, but we refuse to wait for God's time. Di po ba? May pangako ang Diyos sa iyo? Tanungin mo siya ulit, may pangako ba ang Diyos sa iyo? Magantay ka lang. Magpatuloy ka lang. Huwag kang mabagot. Bagkos, maging masipag ka. Magpatuloy kang maglilingkod. Praise God. Hallelujah. Another problem with the disciples' attitude is found in verse 15 of John chapter 6. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force, hindi ko salita yung sinabi ko, nandyan sa scripture, to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Yan ang gagawin natin mga kapatid. Pag pinipilit ka sa hindi mo pa panahon, lumayo ka sa mga taong yun. Huwag kang padala. Maraming taong namimilit kahit pagkain pinipilit ka. Busog ka na, pipilitin ka pa. Sige na, kain na. Galing ito, masarap ang nagluto nito, mahal ito. Hindi lang yan, pati mga scam, yan din ang ginagamit sa atin. Puwersahin tayo. Hindi ka pa nakabili, talo ka na. Sale ito, 50%, bukas wala na. Talo ka na. Sino may sabi sa kanila? Bakit ka natalo? Ikaw kaya ang buyer. Ikaw kaya ang may cash. Ikaw kaya ang may power to buy. Diba? Sabihin mo, pag may namimilit, sa'yo na lang yan. Pag pinipilit ako, scam yan. Totoo. Kailangan lang mag-decide ka, hindi ka na makapag-pray. Mostly mga kapatid, may lumalapit sa akin, kuha ka ng insurance, kuha ka ng investment. Kala nila sa akin kung sino mayaman. Pirma ka na, tanungin ka, saan ka nagtatrabaho sa Singapore? Ilang taong gulang ka na? Sobra na ko 50. Alam mo nyo ba anong nagre-register sa kanila? Marami ng pera yan. Yung mga puti ng buhok, maraming pera yan. Yung mga pumuputi ang buhok, marami ng pera yan. Kaya target tayo ng scam. Kasi nakakalimot na rin tayo. Yeah, we were the target, Brother Milvin, because we forget. We easily forget. Praise God. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sa pilitang gawing hari. Maraming namimilit talaga mga kapatid. Kaya kailangan lumayo ka. Dumulog ka sa Panginoon. Pakinggan mo kung ano ang kalooban ng Diyos o anong sinabi ng Panginoon. Lalo na kung gusto nilang mag-invest ka. Alam niyo ba ang sanglibutan ito, noon pa mga kapatid, pinamulat sa atin ng Panginoon, may dumating dito, galing siya na kung saang lupalop ng mundo. Sabi niya, kilala niya ang mga leaders natin, sa religious leaders natin or sa organization natin. Yung pinakamataas, kilala niya. Pumunta na rin siya ng Hong Kong. Praise God. Pero may binibinta siya. Kilala din niya ang ating ambasador noon. Pumunta din siya doon. Tsaka pumunta siya dito, binibintahan tayo. Sabi niya, pwede ba ako magbinta sa Joy Fellowship? Sabi ko, over my dead body. Totoo. Sabi ko, kasi, pag ako ang nagsabi, paniniwalaan ako eh. Amen. Pero kaso lang, yung target is, ang selling niya mga kapatid is, kung mag-invest ka dito, pastor, yayaman ka, hindi ka na magtrabaho, magpakuyakoy ka na lang. Magdi-4 ka na lang.
Papasok na ang pera, hindi mo na kailangang magtrabaho. Sabi ko, Brad, kung hindi ako magtrabaho, mamamatay ko 1 taon lang siguro ako. Dahil workaholic ako. Iba sa atin, pag uwi nyo, akala nyo, nagpahinga kayo, wag na. Nang rason nyo, pahinga lang mga kapatid. May mission tayo. Yes, kailangan natin magpahinga, pero panandalian lamang. Amen. May gawain tayo, may layunin tayo na ibinigay ng Panginoon. Praise the Lord. So yun, i-convince kanila mga kapatid. Pero sabi ko naman, kasi ang iglesia, hindi naman ito Anong tawag sa inyo mga kapatid kung members kayo ng Church of the Living God? Anong tawag sa inyo? Saints. Sa labas, bumili ka. Anong tawag sa iyo? Customer. Diba? Sa ospital, anong tawag sa iyo? See? Malaking pagkakaiba. Diba mga kapatid? Kung sumakay ka ng eroplano, anong tawag sa iyo? See? Pero dito sa church, mataas mga kapatid. We are the chosen generation. A royal priesthood mga kapatid. Amen. A holy nation that will show forth the praises of Him who had called us from darkness into His marvelous light. May purpose tayo mga kapatid. So wag tayong padala. Sabi ko, ang iglesia is hindi mga customers yan. Kung mag-invest ka, huwag dito. Kung gusto mo mga lakal, huwag dito sa loob. Ang kaya lang mga lakal dito, ang church lang din para ibalik din sa inyo. Dapat ang tutubo, hindi bulsa ng isang tao, kundi bulsa ng or kaban ng iglesia. Kasi ito yung storehouse di po ba mga kapatid? Napalayo nata ako sa mensahe ko. Alright, so Jesus Christ is the King of Kings. He is the King and not just a king. As the King, He knows all things and is perfectly aware of the times and seasons. Kaya sinabi natin mag-antay talaga. Antay lang. May season din tayo. Year 2024, we declared, di po ba mga kapatid, this is the year of Joy Fellowship Apostolic Influence. Amen. Praise God. Pero may seasons din. Praise God. Narinig ko si Brother Morgan, mga kapatid, na nangangaral siya. Sabi niya, ang iba, they frustrate themselves. Dahil akala nila yung sinabi ng Panginoon, the field is white and ready for harvest na mga kapatid. Akala ng iba daw na harvest na lang tayo sa panahon natin, sige na lang harvest. May seasons, sabi niya. Dahil sa Ecclesiastes 3, sinabi doon, to everything there is a season, a time to plant. See? So, huwag nating, ang iba alam kong nasa season kayo, pero huwag kayong manatili sa season na yan. Yung iba lumalamig na, huwag manatili, baka maging ice ka. Maging bato na. Kaya dadaan tayo sa season, ang harvest ganun din. Minsan punong-puno tayo, minsan kaunti lang tayo. Di po ba mga kapatid? Praise God. Pero nandoon ang ating layunin, nandoon ang ating drive mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Huwag na huwag hayaan mga kapatid na mawala yung laban sa ating buhay. Amen. Keep the fight. Sabi ni Timothy, Paul mga kapatid kay Timothy, keep the good fight of faith. Amen. Praise God. Iyan ang dapat hindi mawala sa atin. Tanungin mo ang katabi mo, nandyan pa ba yan sa iyo? The fight of faith. Lumalaban ka pa ba? O nagpapatangay ka na lang sa agos ng mundo? Yung iba nagpapatangay na lang kung ano yung sitwasyon nila. Fight. Diba? Kung tinatamad ka, fight it. Amen. Salamat sa Diyos, nandito kayo, diba? Dahil may nag-imbita doon sa labas, may birthday doon, diba? Sabi ng iba, pasyalan. Diba? May hatakan na nangyari mga kapatid, but you fight. Praise God. Ang iba sa inyo, may party pa kagabi, gustong matulog. Labanan mo ang antok mo. Lagyan mo ng toothpick ang mata mo kung kinakailangan. Praise the Lord. There has always been a lack of understanding on this important point as men try to help God do His job. Amen. So when the fullness of time was come,
Jesus came into the world. Praise God. And He acknowledged, or Jesus acknowledged, the importance of timing. John 12:27. Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Amen. Nilabanan ng Panginoon. Sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, kaya niyang tumawag. Kaya niyang hindi sundin yung kalooban ng plano ng Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Praise God. Sabi niya, iligtas niya ako sa nalalapit na paghirap. Hindi, ito ang dahilan ng pagpunta ko rito. So the Jews had fully expected Jesus to announce His kingship and come riding in Jerusalem on a great white horse. But instead, He came riding on a colt of a donkey that had not been ridden. Praise God. This is no small feat within itself. Dahil alam nyo ba ang mangyari, mga kapatid, sa donkey na hindi pa nasakyan ng tao? Ewan ko na lang, maalala ko lang si Bishop Willoughby. Yung katigasan ng ulo ng donkey, na kahit hilain mo, hilain ka talaga. Kung sakyan mo yan, ilaglag ka talaga, mga kapatid. Pero dahil ang Panginoon, the King, which is prophesied, mga kapatid, yun ang sumakay doon, nilagyan lang nila ng damit nila, mga kapatid, para masakyan yan. Matino ang donkey. Yung iba sa atin, parang donkey. No. Parang asno, very stubborn. Oh. Totoo. Sino hindi stubborn dito? Umamin kayo lahat. Kaya pala pumuti ng buhok ko. Kitang-kita ng puti, mga kapatid. Praise God. So Jesus, the humble one at birth, He lay in another's manger. Alam niyo ba ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, nung pumunta siya rito, narinig niyo na kung sinabi ito, puro hiram lang. Hiram ang sabsaban kung saan siya ipinanganak. Hiram ang bahay. No? Hiram ang libingan. Itong donkey, hiram din. Di ba? Hiram din. Bakit niyo pinakawalan yan? Sabi ng iba. Sabi ng mga, paano nilang Lord kung sabihin ng ganun? Di ba? Anong sabi niya? What did He said? The master needs it and we will bring it back. Ibalik namin. Galing ah. Hindi mo na hanapin. Sino ba may-ari nito? Di, kalagan mo lang yan. Oh. Dahil hari siya nga. May-ari siya. Kaso lang, itong mga kapatid, sinunod niya lang ang plano. Praise God. Hallelujah. He died on another's cross. In death, He was buried in another's tomb. Praise God. Kaya tingnan mo, mga kapatid, ang nagawa ng Panginoon at sa plano niya. Praise the Lord. To whom revealed the initial mission of Jesus was to reveal Himself to the Jews. No, Matthew 15:24. But He answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. He told His disciples when He sent them out to go to the lost sheep of the house of Israel. Shortly before He was crucified, Jesus tried desperately to reveal Himself to the disciples. Ito yung ano sa akin, mga kapatid. Ito yung pag nabago ang mensahe ngayon, actually iba ang mensahe ko ngayon. Pero binago ng Panginoon last minute dahil ito yung praise God. Kaso lang, sinabi came to the lost Israel. Praise God. But He did not exclude the lost sheep of the Gentiles, by the way. Dahil nung papunta siya sa kay Lazarus, mga kapatid, dadaanan niya ang Samaria. Na kung saan a woman of Samaria at the well is an example of His concern.
Amen. Yes, pupunta sa kay Lazarus, pero sa mga hintil, mga kapatid, dinaanan niya. He takes time today to reveal Himself to Gentiles because salvation is for whosoever will. Amen. Ang kaligtasan ay sa whosoever will lamang, mga kapatid. Kung sino lang ang may gusto. Gusto niyo ba maligtas? Mga guests namin, gusto niyo maligtas? Praise the Lord. Hallelujah. When Jesus entered Jerusalem, riding on the colt, it was the first public revelation of His kingship. Praise the Lord. John 14:7-11. Sabi ng Panginoon, if you have known me, you would have known my Father also. I think alam niyo kung saan ako nanggagaling, mga kapatid? John 14, ito, in my Father's house are many mentioned. Doon yun papunta. And then sabi ng Panginoon, whether I go, you will know. Sabi ni Thomas, paano namin malaman, Lord? Sumabat din or sumagot din. Sagot. Sagot din si Felipe, mga kapatid, di ba? Sabi ng Panginoon kay Thomas, Verse 7, if you have known me, you would have known my Father also. Kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. At ngayon ay nakilala at nakita niyo na siya. Amen. And from now on, you know Him and have seen Him. Ito, sumagot sinabi ni Felipe sa kanya, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at sapat na iyon sa amin. Jesus said to him, have I been with you so long and yet you have not known me, Philip? He who has seen me have seen the Father. So how can you say, show us the Father? Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na natin magkakasama, hindi mo pa rin ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing, ipakita ko sa iyo ang Ama? Verse 10, do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. So nais ng Diyos i-reveal kung sino talaga siya. Dahil wala namang ibang hari ng mga hari na pumarito sa lupa. Praise God. Siguro magtatanong kayo, by the way, kalahati pala akong mensahe. Wala pa namang alas 4. Tapusin natin ng alas 4, mga kapatid. Siguro magtatanong kayo, paano ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili? Praise God. Una, mga kapatid, wala tayong lalapitan kung hindi ang salita niya. Amen. His speech betrayed who Jesus is. Kasi sinabi niya na anong ating basihan? Salita niya. Salita niya, sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. So hindi tayo naniniwala na may iba pang Diyos. Ang Diyos mismo wala siyang kilala. Di ba alam ng Diyos ang lahat? Pero may isa na hindi niya kilala. May isa na hindi niya alam para. Hindi niya alam na may iba pang Diyos na tulad sa Kanya. Well, so praise the Lord. So his speech betrayed him. Praise God. The old thing of simply believing and making a statement such as I believe or I think just isn't good enough when dealing with an eternal soul. Amen. Dapat kilalanin natin siya dahil it's on our salvation, mga kapatid, is only through faith in the Lord Jesus Christ. Maraming magsasabi, may faith din ako. Kanino? Saan mo? Sino ang object of your faith? Kung ang object of your faith is not Jesus Christ, there is no salvation. Kaya huwag mong sabihin, I believe, maligtas man din ako. Kung tanungin ka, sabi, I think ligtas ako. Hindi madadala ito sa I believe and I think. Kailangan siguraduhin mo, I'm sure. Sa lahat na siguradong ligtas, mga kapatid. Praise God. Palakpak ng lakas, mga kapatid. Woo! But we had better know and base our belief in the Word of God.
1 Peter 1:23, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen, na walang hanggang salita ng Diyos. Praise God. Sa katunayan, ang ating Panginoon, the King of Kings, He is also the Word of God. Revelation 19:13. He was clothed with a robe dipped in blood, and His name is called the Word of God. Amen. Ang suot niya ay damit, ay inilubog sa dugo, at ang tawag sa Kanya ay salita ng Diyos. Praise the Lord. The written Word, the Bible reveals the living Word, Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Panginoon, salamat sa revelation. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa iyong salita. Amen. Emotional experiences are fine, but for someone to really become acquainted with the mighty God in Christ Jesus, the teaching of the Word is essential. Amen. Hindi lang, bakit ka ba naging Kristiyano? Bakit kumikilala ka ng iisang Diyos? Kasi feel ko eh. Hindi pwedeng ganun ang sagot. Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Kasi natanggap ko ang daming pagpapala. Magmula nang na born again ako, sunod-sunod na ang tama ko sa waiting. Waiting pala yan. Wetting, whatever. Sa tutu or whatever. Praise God, lumabas na ang aking salita talaga, mga kapatid. Amen. Bakit ka naging Kristiyano? Dahil lumaki ako, inaipanganak sa tiyan pa lang ako ng nanay ko, Pentecostal na ako. Ha? Hindi experiences, hindi emotional experiences, hindi ito natural experiences or physical. Should be born of the Spirit, mga kapatid. Amen. And born of the Word of God. Praise the Lord. The people at the triumphal entry said, "Blessed be the kingdom of our father David." Di ba? Nandoon, mga kapatid, binasa natin kanina. They made reference to 2 Samuel 7:12 and 16. Hindi na natin basahin. Basahin ko na lang ang Luke 1:30-33. Yung sinabi ng anghel kay Mary, mga kapatid, "Do not be afraid, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Woo! Hallelujah! Maghari siya sa mga lahi ni Jacob, magpakailanman ang paghahari niya ay walang katapusan. Praise God! Hallelujah! So, how did God make known Himself? By His Word. By the written Word, because He is the living Word, and revelation by the Spirit. John 4:24, God is Spirit. Praise the Lord. Sa King James Version, God is a Spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Amen. Nag-series tayo ng worship na pangangaral, mga kapatid, di po ba? Amen. Kulang lang kung sa word ka lang or sa service ka lang, mga kapatid, kailangan ka ma-espiritu ng Panginoon. Dahil ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. John 16:13, "Howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you in all truth." Praise the Lord. Hallelujah. "For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come." To really know who Jesus is, one must be led by the Spirit. Kaya nga tawag revelation. Amen. Ma-revealed sa atin. At ang revelation hindi dumating sa mga hindi uhaw. Hindi gutom. Amen. Yung pabanjing-banjing lang na paglilingkod, mga kapatid, walang revelation doon. Amen. Praise God. Hallelujah. And number 3 na revelation, mga kapatid, sa Word, sa Spirit, revelation by the lives of believer. There is a great responsibility placed upon the Christian. Amen. When we say, "I am a Christian," we are saying that we are attempting to be like Jesus. We are the followers of
Jesus. Everyone has the right to expect us to be different. If they don't, then they don't understand anything about Christ. Kaya nasabi ko kanina sa simula pa lang na mensahe, kaya dapat change fellowship tayo. Inaasahan yan. Mga kaibigan ninyo, inaasahan na may pagbabago sa buhay natin. Praise God. Dahil pag hindi, mga kapatid, sabihin nila, ay parang hindi man maalat ang pagiging Kristiyano mo, wala mang liwanag. Amen. So paano tayo makadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon? Praise God. I think magtatanong kayo, yes, nasagot mo na ang how, Pastor. What, how, and then why? Why? Bakit nagpakilala ang Diyos? God spoke of the cross in veiled terms, beginning with the first sin in the garden. Amen. Dahil siguro, alam ko nang naisip ninyo, what good was a Savior that no one knew? Diba? Anong silbi ng tagapagligtas kung hindi siya kilala? Di po ba? So when Christ came, He attempted to let people know His identity. Praise the Lord. The word of Jesus directed to the people by Jesus could not have been more pointed on this subject in John chapter 8. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Verse 24, therefore I said to you, you will die in your sins. Diba? Tagapagligtas siya. Ito yung sinabi niya, kaya sinabi kong mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. If you do not believe that I am He, you will die in your sins. Kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamatay kayo at hindi na mapapatawad ang mga kasalanan ninyo. Tuloy tayo pagbasa. Sa verse 27, lundag na lang tayo. They did not understand that He spoke to them of the Father. Amen. Hindi nila sila nakilala. Then Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am He. Sa second coming niya, mga kapatid, makilala natin talaga siya. Na siya yun. That I do nothing of myself. Praise God. Romans 1:20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Amen. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula sa mga likhain niya ang mundo, mula nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Pag hinatulan tayo, wala tayong maidadahilan. Pumunta na siya rito, na-record na sa Bible 2,000 years ago. Pumasok siya sa Jerusalem, mga kapatid, as King of Kings. At darating siya, mga kapatid, na sa second coming. But in between, mga kapatid, nililigtas tayo ng Panginoon. Nandito tayo ngayon sa proseso, in between. Praise God. Alam niyo ba, mga kapatid, sa atin lang ito ha, sa taga Singapore lang. Dahil sabi ko, sa Joy Fellowship lang, praise God, sabi ko, bakit Panginoon yung pag-aaral naming 12 lesson, GPR ang tawag? Alam niyo ang meaning ng GPR? Ang galing ninyo ah. Kaya nga sabi ko sa atin lang eh. Pero tinignan ko ulit, sabi ko yung G, Genesis. Yung R sa dulo, Revelation. So from Genesis, process to Revelation. Di ba mga kapatid? Praise God. At nandoon sa kalagitnaan ang proseso, ang plan of salvation. Amen. Hallelujah. So, balik tayo diba mga kapatid? The king rejected. The king revealed, pero ano ang response nila mga kapatid? They rejected him. Kaya balikan ko ang John 1:11. He came to his own, and his own did not receive him. So the initial rejection of Jesus was by the Jewish people. Sabi mo sa katabi mo, the initial rejection of Jesus was
by the Jewish people. Pero sa panahon natin ngayon, Gentiles tayo, di ba? May tumatalikod din ba? May nagre-reject din sa Panginoon? People still reject Jesus today. Amen. And even many so-called Christians reject the Lord every day. It was not a person who was completely void of knowledge of God who announced that God is dead. It was a clergyman of a Christian denomination. Di ba? Mayroong nag-post dyan, may sumulat, God is dead. Sumulat pa ng libro. Praise God. But God is not dead. Pero kaso lang, yun ang kanilang rejection, mga kapatid, form of rejection. That's why we, the people of God, need to be careful in this area also. It is not only the sinners and the religionists who have been known to reject God, even Pentecostals reject Him when He give them a call and they do not obey His call. Tinawag tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, God has a perfect will in your life. Huwag mong kalimutan ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Kung minsan half-hearted tayo sa pinapagawa ng Diyos, rejection din yan. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, magpasalamat. This is a form of rejection, half-hearted, half-cook. May ano tayo, may chain prayer. Sige na lang. No choice. Ako mga kapatid, guilty din ako. Minsan, di ba, half-hearted tayo. Pagod ako ngayon. Bukas na lang. Attend tayo ng care group. Ang ganda ng ating care group. Ano na? Face-to-face na. Kayo na lang doon. Online pa rin ako. But the greatest question, mga kapatid, is, am I rejecting Christ as my King? Amen. Praise God. Siguro magtatanong kayo, bakit? Why they rejected? Why was the King rejected? Alam kong malapit ng 4:00, patapos na ako. John 3:19, and this is the condemnation, that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Amen. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit ginusto nilang manatili sa dilim, kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. There are many who will not accept the fullness of the Scriptures, and yet they do not consider themselves to be evil. Praise God. Ang perfect example, mga kapatid, the rich young ruler, di po ba? Sabi niya, do you obey the law? Do you follow the law? Sabi niya, yes, I do it from my childhood. Sabi ng Panginoon, sell all that you have, come and follow me. Kaya they reject. Amen. So just like the young ruler, people reject Jesus today because of personal desires or ambitions. Diba? Inuuna natin ang ating ambisyon. Na sa ambisyon na yan, kung ikaw man ang kasunod na Lucio Tan o Henry C., mga kapatid, sa yaman. Diba? Praise God. Pag mamatay ka, sino ang makikinabang? Will you stand, mga kapatid? Amen. Kaya mag-ingat. Sabihin sa katabi mo, mag-ingat ka. Work out for your own salvation with fear and trembling. Bakit ko yan sinabi, mga kapatid? Dahil sa 2 Timothy 4:10, for Demas has forsaken me, sabi ni Paul, having loved this present world and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Amen. Si Demas lang ang umalis, mga kapatid.
There are religions and denominations who reject Christ because they do not desire to be associated with His name. Alam niyo ba? Bakit tayo mga kapatid, inawit natin ang name of Jesus? Bakit pinanghawakan talaga natin yan? Dahil no other name given among men under heaven whereby we must be saved. Sabi nga dito sa Mark 13:13, and you will be hated by all for my name's sake. But he who endures to the end shall be saved. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod nyo sa akin. Amen. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Praise God. Sa ating lahat, I would like to remind us to reject Jesus is to accept eternal damnation. We must obey God according to His terms. Amen. One of the reasons Jesus wept over Jerusalem was because He understood the consequences of their rejection of Him. 70 AD, mga kapatid, that took place in the hand of General Titus. He destroyed Jerusalem. Suffering, death, and destruction took place in staggering proportions because people rejected the kingdom of God that was inward. Praise God. Matthew 27:25, and all the people answered and said, His blood be on us and on our children. Grabe, no? They reject Jesus, mga kapatid, as their king. Sabi niya, kami at ang mga anak namin ay mananagot sa kanyang kamatayan. Kung basahin natin ang verse 26, mga kapatid, sa Matthew 27, then He released Barabbas to them. Yun ang sagot nila kay Pilato. And when He had scourged Jesus, He delivered Him to be crucified. May panahon na tanggapin nila siya, mga kapatid. Praise God. But they reject Jesus that day. When Jesus comes to the earth the second time, sinabi ko na ito kanina, it will be a public appearance with power and great glory. Revelation 1:7. Behold, He is coming with clouds, and every eye shall see Him, even they who pierced Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, amen. May pangako ang Diyos, mga kapatid, sa Old Testament, sa Isaiah 45:23, that to me every knee shall bow, every tongue shall take an oath. Sa Philippians, makita din natin that every tongue should confess. Amen. Every knee will bow, those in heaven and those on earth and those under the earth, at the name of Jesus, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus Christ will be recognized as King of Kings and Lord of Lords. Amen. Alam niyo, mga kapatid, napaka-importante ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga hindi pa nabautismuhan. Dahil sabi sa Hebrews 9:22, according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. A trail of blood is found in His last few hours on earth. Tandaan natin yan. Papunta pa lang siya sa cross, mga kapatid, a trail of blood followed the Lord. Amen. In Gethsemane, His sweat as it were great drops of blood. Hindi na natin basahin sa Luke 22:44. In Pilate's hole, He bled from the gashes made by the whip. Pinalo siya, mga kapatid, di ba? Praise God. He was beaten. Ang dugo, mga kapatid, sa kanyang halos. He was wounded, mga kapatid, and may dugo sa kanyang likod, sa kanyang ulo, mga kapatid. Praise God. The crown of thorns sent blood trickling down into His beard. On the cross, blood came out of His wounds, and in death, blood and water flowed from His side. But the Jesus we are looking forward, mga kapatid, the Bible said, will be clothed with a vesture deep in blood. Amen. Amen. Ang suot niya ay damit. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Revelation 19:13.
Those who rejected Him will see the blood and know its true meaning, but it will be too late. Now is the day of salvation. Today is the day of salvation. Now is the accepted time. Kung hindi pa tayo nabautismuhan, kung hindi pa mga kapatid, hallelujah, tayo nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi pa na-apply ang dugo ng Panginoon sa ating kaluluwa. So kailangan mabautismuhan tayo. Hindi dahil mag-join tayo sa religion, mga kapatid, kung hindi pagkilala natin na siya ang hari ng mga hari. Amen. Siya ang hari na sumakay sa asno, mga kapatid, na sinamba ng lahat, pero maraming tumalikod, nag-reject sa Kanya. Pero sa panahon natin ngayon, mga kapatid, may panahon pa tayo bago siya bumalik ulit. Now is the accepted time, mga kapatid. The blood of Jesus Christ is an inescapable element of salvation or condemnation that all men must accept or reject. Di ba sabi sa Revelation 19:13, His clothes were dipped in blood. Darating siya. Pero makita natin na may dugo siyang dala, mga kapatid. Pero that is the blood of judgment. Amen. Ngayon, mga kapatid, pag i-apply ang dugo, that is the blood of salvation. Amen. He first came in humility. The next time He will come in power and in judgment. Panginoon, salamat sa mensahe sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah, na manatili kami sa iyo, Lord God, sa iyong kalooban. Oh Lord, even the religious world celebrates, oh God, the beginning of the Holy Week. Hallelujah, according to their calendar. Hallelujah. But Lord, we know that every day we can choose, oh God, to be a day for you, oh Lord God. A day, a special day, hallelujah, a day of rest, Panginoon. Hallelujah, a holiday for us, oh God, to worship you, to meditate upon you and your word, oh Lord God. Hallelujah, Lord. But Lord, thank you for letting us know the significance, oh Lord God, of this triumphal entry of the King of Kings and the Lord of Lords, based sa history, Panginoon, based sa talata, o Diyos, sa scriptures naming, hallelujah, napakinggan, at Lord, hallelujah, usapan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Hallelujah, sa iyong kapangyarihan naming naramdaman sa lugar na ito. Oh, your blood, oh Jesus, is powerful, Lord. Hallelujah, it can save us, oh God. Mapatawad kami ng aming kasalanan. Your blood, hallelujah, has the power to eradicate sin of this world. Napakakapangyarihan, napakadakila, o Diyos, hallelujah. At Lord, makapangyarihan ang iyong mahal na dugo na umagos, Lord, sa Kalbaryo, Panginoon. At salamat, Lord, na matanggap namin ang kapatawaran ng aming kasalanan. Hallelujah, kung sundin namin, Panginoon, ang iyong plano sa kaligtasan. Naghihingi po kami ng tawad sa oras nito, Lord. Hallelujah, Lord. If we are, oh God, hallelujah, being half-hearted sa mga utos niyo po, Panginoon, sa kalooban niyo, sa pagtawag niyo sa buhay namin, Lord. Patawarin niyo kami ng aming pagkukulang, kasalanan, Panginoon. But salamat, Lord, na gumawa ka ng kaparaanan from the book of Genesis, oh God, up to, Lord God, the Revelation. Hallelujah, sa written word mo na kung saan, Panginoon, nakilala ka namin at tinatanggap ka namin, Panginoon, according to your plan and according to your terms, Panginoon. Hallelujah, na maaplikar ang dugo niyo po sa aming buhay, Panginoon. Marami pang hindi nakakilala sa iyo, Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Palakasin niyo po at patibayin ng bawat isa sa amin upang maibahagi namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong pangalan, ang kapangyarihan ng iyong mahal na dugo, ang kapangyarihan na kung saan kikilanin ka naming iisang Diyos na aming tagapagligtas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Hallelujah, sa iyong mahal na dugo na naaplikar sa aming buhay, sa aming kaluluwa. Your word, O God, is invoked to us, Lord. Your name is invoked to us in baptism. Hallelujah, thank you, Lord, for the blood, and thank you, Lord, hallelujah, for being the King of Kings and Lord of Lords. Maghari ka sa aming buhay, Panginoon. Maghari ka, Lord God, sa aming buhay, sa aming pamilya at sa iglesyang ito, Panginoon. Hallelujah. The altar is open, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. First time guest, we want to pray with you. Hallelujah. May mga counselors tayo dito sa harapan. Hallelujah, hallelujah. We were guests before also. Hallelujah, but thank God, hallelujah, gumawa ng kaparaanan ang Panginoon, hallelujah, sa aking paghakbang papunta sa Kanya. Come on, church, hallelujah. Gumawa tayo ng hakbang. Make an altar in this place right now. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. And let's come to the Lord. Counselors, you can pray with them right now. Pwede na kayo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Musicians, will you come? Aawit tayo ng awit papuri sa Panginoon sa oras na ito. Jesus. Hallelujah. Kahit sa keyboard lang, okay lang. Hallelujah. And few singers, will you come? Jesus. How great is our God. Oh, how great are you, Lord Jesus. Yes, Jesus. Okay din yan. Gusto ko lang may memo. Hallelujah, hallelujah. Sige mga kapatid, hallelujah, kung alam kong nangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin, hallelujah, lumapit tayo sa Kanya, Lord. Oh God, ang mga balakid, Panginoon, Lord Jesus, I need you, Lord, hallelujah. Talk to the Lord. Sige. Sige kapatid, kausapin mo ang Panginoon. It's between you and God. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Oh Jesus. Matagumpay, mga kapatid, ang pagpasok ng Panginoon sa templo. Yes, the Bible said that we are the temple of the Holy Ghost. We are the temple of the Holy Ghost. Kung pahintulutan natin siya, matagumpay siyang papasok, kapatid. Sige, sambahin natin ang Panginoon. Patuloy natin siyang luwalhatiin. Jesus. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah.
rejoice. He wraps himself in love. Hallelujah, Jesus. And darkness tries to hide. Hallelujah. Trembles at his voice. Trembles at his voice. Great is our Our God. Sing with me, how great. Is our God, and all Only who sing how great, how great. is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. Oh, how Yes, to sing yes, that's the presence of God. Receive Him. Receive the Holy Ghost. Spirit, Son, Receive the Spirit of the living God. and the Lamb. Yes. And the Lamb. Are you willing? Are you willing? Is our God. Yes. With me, how great is our God. Hallelujah. And always see how great. In the name of Jesus. How great In the name of is Jesus. our God.